Tayo po ay manalangin. Amang banal, salamat po sa umaga na ito na muli mo kaming idinako sa lugar na ito upang tignan at pag-aralan ang inyo pong mga salita. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming pagtitipon. Pagpalain mo ang aming pananambahan. Dalangin po namin ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Mangusap po kayo, Panginoon, sa amin. Katulad po ng aming laging mga panalangin, Lord, we are gathered. You summoned us in your presence. You are our King, our Savior. Kaya naman, Panginoon, address us now through the preaching of your word. Tulad po ng lagi naming kahilingan, iligtas mo po ang mga wala pa kay Kristo at patatagin ang pananampalataya ng mga na kay Kristo na. Tunay nga na napaka-sarap na makinig sa mga salita mo. Kaya po dalangin namin na wala po kayong lalagpasan. Address us this morning, address the conditions of our hearts, ano man po ito. Address the struggles of our minds. Strengthen our faith, Lord. Sapagkat kayo lamang po ang aming aasahan at sa iyo lamang po kami patuloy na aasa. Katulad po ng aming tema sa buong 2026, we will persevere not because of our own strength and ability, but because of your grace and your faithfulness to us, your children. Pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and Amen. Persevering in Christ, finishing the race, keeping the faith. Yan po ang ating tema sa buong 2026 na pasisimulan po natin ngayong umaga po na ito. At sa buong taon ng 2026, itong tema na to ang mag-guide sa atin as we journey together bilang mga mananampalataya at bilang isang simbahan. At ito pong sermon series na to ay pasisimulan natin sa pagtingin sa ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo. So, ang unang mga talata po ng 2 Timothy chapter 1 ang ating titignan sa umaga po na ito. At ang pamagat po ng pag-aaral natin this morning is the power to persevere. The power to persevere. Hango po sa 2 Timothy chapter 1 verses 1 to 7. Alam niyo po mga kapatid, Christian perseverance must be rooted in the character of God and the gospel of Christ. Maliwanag ang scripture, maliwanag ang panulat ng mga apostol na meron talagang pagpe-persevere na kinakailangan sa pananampalatayang Kristiyano. Kinakailangan talaga nating makibaka para sa ating pananampalataya. Kailangan nating ipaglaban ang ating pananampalataya at relasyon sa Diyos sapagkat namumuhay pa rin tayo sa mundo na ito na napapaligiran at punong-puno ng mga bagay na pwedeng pumigil sa atin sa ating paglago sa pananampalataya. Kaya nga, if we want to persevere hanggang dulo, kinakailangan na nakaangkla ang ating perseverance sa mga bagay that can carry us kahit pa dumating ang mga matinding pagsubok sa ating buhay at sa ating pananampalataya. Kaya nga po, nais nating ngayon pa lang maging maliwanag na sa ating mga kaisipan na ang Christian perseverance ay nakaangkla kung sino ang Diyos. At ito'y nakaangkla din sa Ebanghelyo ni Kristo. Ibig sabihin mga kapatid, sa ating pagpapatuloy, sa ating pananampalataya, sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano, kinakailangan na tama ang pagkakilala natin sa Diyos. At kinakailangan na malalim ang pagkaunawa natin sa Ebanghelyo ni Kristo. Siguro po, narinig na ninyo akong sabihin ito sa inyo, pero I think magandang pag-isipan din natin at itanim sa ating mga kaisipan that we as believers of Christ must be saturated by the gospel.
maging puspos ng ebanghelyo. Tulad po ng lagi nating sinasabi, ang gospel ay hindi lang para sa mga hindi pa Kristiyano. Kailangan nila yon para maligtas, pero tayo na mga Kristiyano na, after our salvation, kailangan nating magpatuloy, kailangan nating lumago sa ebanghelyo. Kaya naman, if we are to persevere and to remain faithful in our calling as Christian believers, we must always be reminded and rooted in the right understanding of the gospel and the true knowledge of God. Sapagkat yung dalawang katotohanan na yan, those twin truths, yan po ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Yan po ang magiging angkla natin upang hindi tayo matinag. At upang magpatuloy tayo sa paglakad na nakatingin kay Kristo habang patungo tayo doon sa kanyang layunin para sa atin. At alam natin na ang layunin ng Diyos para sa kanyang mga anak ay maging kawangis ni Kristo. At ang ating progress in our growth to become like Christ is a lifetime journey. At yung dalawang bagay po na yon, I believe, is what will carry us until the end. Now, tulad po ng ating mga binanggit na, alam po natin na sinulat ni Apostol Pablo ang kanyang liham kay Timothy, itong second letter to Timothy, as his final instruction to his young co-worker. Kasi, nakakulong na si Pablo, naghihintay na siya ng kanyang death penalty. Anytime soon, he will be beheaded because of his faith in Christ. At habang hinihintay niya yung kanyang death penalty, isinulat niya ang 2 Timothy at ibinigay sa kanyang nakababatang kamanggagawa na si Timoteo. Isa sa mga dahilan ng pagsulat ni Pablo sa liham na ito kay Timoteo ay upang bigyan siya ng mga huling tagubilin at upang palakasin din ang kanyang loob. Mawawala na kasi yung kanyang tinuturing na tatay sa pananampalataya, ang kanyang mentor in the ministry. Nais ni Pablo na maging handa si Timothy kapag wala na siya sa mundong ito. Nais niyang ihanda si Timothy na kaharapin yung mga difficulty na pwede niyang kaharapin sa kanyang paglilingkod bilang ministro ng Ebanghelyo. As a minister of the gospel, Timothy, like all of us, will certainly face difficulties as he put into order the churches under his watch in the city of Ephesus. Hindi lang kasi isang local church yung pinangungunahan ni Timoteo. Number of churches in the city of Ephesus. At kung matatandaan po ninyo, in our series on 1 Timothy, nakita natin na hindi madaling maglingkod sa isang syudad tulad ng Ephesus. Madaming false teaching, madaming immorality, 'di ba? Yung Greek goddess nandoon, no, si Aphrodite. Yan yung ilan sa mga bagay na kakaharapin ng isang lingkod ng Panginoon as He watches over the churches na ipinagkatiwala sa Kanya. At bilang isang batang pastor, very daunting para kay Timoteo ang pangunahan ang mga simbahan na to na ganong klaseng mga difficulty and challenges ang pwedeng kaharapin. Kaya napakahalaga na ma-establish si Timoteo, kahit pa matagal na siyang naglilingkod, kahit nakasama niya si Apostol Pablo, lalo na ngayon, kasi lilisan na sa mundong ito ang Apostol Pablo. This second letter of Paul to Timothy reveals to us what a true minister of Jesus Christ is.
Kapag po nag-aral ka sa seminaryo, yung first and second letter of Timothy at yung liham ni Pablo kay Titus, ang tawag po dyan ay mga pastoral epistles o pastoral letters. And usually, kapag nais mag-build ng isang theology patungkol sa pagpapastor, yung pong mga sulat ni Pablo na yan ang pinag-aaralan ng mga nag-aaral sa seminaryo para magpastor. Because they were primarily written for pastors like Timothy and like Titus. Now, bilang mga Kristiyano, siguro sasabihin ng iba, ano yung application sa amin? Hindi naman kami pastor. Bagamat hindi po lahat tayo ay mga pastor, pero since these letters are written by Paul and part of the scripture, lahat tayo ay merong mga pagpapala at mga lesson at mga teaching na pwede nating matutunan sa pag-aaral natin ng mga liham na ito. Because after all, ang pagpapastor ay isang role lamang sa simbahan. Pero lahat tayo ay tinawag ng Diyos para maging ministro ng Ebanghelyo using our different gifts in the church. Lahat tayo yung mga lingkod ni Kristo. Dito makikita po natin na itinuturo ng second letter ni Pablo kay Timothy kung ano dapat ang maging mensahe ng isang ministro ni Jesucristo. We can also learn from this letter the methods and the resources that are available for a Christian minister or a Christian leader. Alam po ninyo, sufficient ang salita ng Diyos para pagmulan ng ating mga resources at para pagmulan ng ating mga method in doing the ministry. At tayo na mga Kristiyano, sapat ang salita ng Diyos para pagmulan ng mga bagay na kinakailangan natin so that we can live faithfully our Christian life. Sapat ang salita ng Diyos sa mga resources na kailangan natin so that we can live in righteousness and in godliness. Ganyan din po ang basic thesis ni Apostol Pablo sa mga pastoral epistles na ito. Ibig sabihin, ang isang lingkod ng Diyos, ang isang pastor o ang isang leader ng simbahan, hindi niya kinakailangan mag-imbento ng kung ano-anong mga teknik para pangunahan ang simbahan ni Kristo. Sapat ang salita ng Diyos para magbigay sa atin, mag-provide sa isang pastor ng mga tools na kailangan niya, ng mga method, ng kanyang message para pangunahan ang mga mananampalataya. Ganon din po sa atin bilang mga Kristiyano. Hindi natin kailangang tumingin sa iba. Hindi natin kailangang maging marketing expert to do the ministry because we have the Word of God. Kumpleto ang resources natin bilang mga mananampalataya. Kaya nga po, when we were in seminary, talagang binugbog kami ng aming mga professor sa mga teaching, theology, and practical applications ng mga sulat na ito ni Pablo sa mga pastor tulad ni Timothy and Titus. Now, since Christian believers are all ministers of Jesus Christ, all of us will benefit from this letter as we journey together in persevering in Christ. Sabi ko nga po kanina, ang isang pastor ay pastor dahil yon ang pagkatawag na ibinigay sa kanya ng Diyos. In other words, I'm a pastor because this is my role assigned to me by God. Pero lahat tayo na nandirito, kayo pong lahat in the congregation, lahat tayo yung mga lingkod ng Diyos. Lahat tayo yung mga lingkod ni Kristo Jesus. Tinawag niya tayo to represent Him in our family, in our workplace, in our businesses,
sa mga taong nakakasalamuhan natin araw-araw, ano man ang gagawin mo throughout the week, Christ has called you to represent Him. Therefore, in that sense, tayong lahat ay mga ministro ni Kristo. As we study this letter, we will see that the resources that are available to us for service and perseverance are God's gifts and God's grace. Kung merong tema na nag-i-stand out sa sulat na ito ni Apostol Pablo kay Timoteo, ito yung kanyang laging binabalikan. We can persevere because of God's grace and God's gifts. Yung dalawang bagay na yon. In other words, sa ating pagpipersevere, sa ating journey bilang mga Kristiyano, nandoon ang pag-equip sa atin ng Diyos to do the ministry, at nandoon din ang pag-empower sa atin ng Diyos to live the Christian life. Ibig sabihin mga kapatid, in our journey as believers, hindi po tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. At merong mga kaloob na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon para magamit natin upang ma-accomplish natin ang kanyang layunin sa ating buhay. Ma-accomplish natin ang layunin natin sa kanyang simbahan na kung saan tayo ay kanyang tinawag. So, dalawang bagay na mahalaga as we persevere in the Christian faith. God's grace and God's gifts. Now, it is essential that we must be anchored on the grace of God and be sustained by God's various gifts to the church. Kaya nga hindi natin pwedeng sabihin na we can live the Christian life na isolated sa katawan ni Kristo. Hindi pwedeng ipamuhay mo ang Christian life mo na nag-iisa ka. In other words, kailangan natin ng bawat isa. Kailangan natin ng simbahan ni Kristo. Kailangan natin ng local body, ang katawan ni Kristo sa ating simbahan dito po sa GCF Pampanga West. Kailangan mo ang bawat isa, kailangan ko kayo, kailangan ninyo ako. Bakit po ganon? Because ganon ang disenyo ng Diyos para sa kanyang simbahan. Ganon ang disenyo ng Diyos para sa atin bilang kanyang mga lingkod. So hindi natin dapat baliwalain yung mga kaloob ng Diyos na ipinagkatiwala niya po sa atin. Gagamitin natin yon sa ating simbahan upang paglingkuran ng bawat isa, upang mapunan ang mga pagkukulang ng bawat isa. Because the truth is, wala po ni isa sa atin ang merong monopoly ng mga kaloob ng Diyos. Ibig sabihin, bagamat my role is to preach the Word of God to you, madami akong mga pagkukulang. At doon po papasok ang inyong mga kaloob sa ibang larangan upang sama-sama nating maisulong ang gawain ng Diyos sa ating simbahan. Kaya nga po, ang bawat isa ay mahalaga. Lahat tayo ay nangangailangan ng bawat isa. In other words, the Lord has given us all the necessary resources for us to persevere in Christ. We are sufficient in Christ. The Scripture is sufficient. Enough ang salita ng Diyos para maisulong ang gawain ng Diyos. Enough ang salita ng Diyos para mag-persevere ang mga mananampalataya. Kaya nga, dito ko na rin sasabihin o isa-segue na essential sa mga mananampalataya, itong corporate gathering natin kapag araw ng linggo. Sapagkat sa ganitong setup, sa ganitong pagtitipon, sa ganitong pagpupulong, ipinapahayag ng Diyos ang kalooban niya sa inyong mga buhay.
At the same time, ibinababa ng Diyos ang mga pagpapala ng kanyang salita sa inyong mga kaluluwa at sa inyong mga espiritual na buhay so that tomorrow, you can live the Christian life. So mga kapatid, as we launch our new sermon series on 2 Timothy, our text before us will teach us the elements needed to persevere. Yan po ang tatalakayin natin sa umaga po na ito. 3 points po ang ating pagtalakay. Number 1, a prayer of thanksgiving. Number 2, a personal affection. And number 3, a powerful encouragement. Mula po sa unang 7 mga talata ng 2 Timothy. Tignan po natin ang unang elemento that we need in order to persevere. Number 1, a prayer of thanksgiving. A prayer of thanksgiving. Mababasa po natin yan mula po sa verses 1 to 3. Sabi ni Pablo, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God. Dito makikita natin na apostol si Pablo, hindi dahil gusto niyang maging apostol. Apostol si Pablo kasi yon ang kalooban ng Diyos. An apostle of Christ Jesus by the will of God, according to the promise of the life that is in Christ Jesus. To Timothy, my beloved child, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Verse 3, I thank God. Yan yung pangbungad ni Pablo sa sulat niya kay Timoteo. I thank God. Kapag nagbibigay ka ng message, for example, sa chat, messenger, sa kapatid mo kay Kristo, when was the last time that we begin our message by thanking God for them? Si Pablo, ganyan ang kanyang pakikitungo. Ganyan ang kanyang pagturing sa kanyang mga kamanggagawa at sa kanyang mga kapatid kay Kristo. Laging nagsisimula sa pagpapasalamat sa Diyos para sa kanyang mga kapatid at para sa kanyang mga kamanggagawa. I thank God whom I serve, as did my ancestors, with a clear conscience, as I remember you constantly in my prayers, night and day. We can imagine siguro yung nasa dungeon si Pablo, awaiting execution, at yung laman ng kanyang mga panalangin ay hindi yung, Lord, iligtas mo po ako dito. Pero ang laman ng panalangin ni Pablo ay ang kanyang mga iiwanan. Especially this young pastor Timothy na in charge sa mga simbahan na napakahirap pagpastoran. Sa isang syudad na napakahirap maging Kristiyano. But nonetheless, ganon ang laman ng panalangin ni Pablo para kay Timoteo. Paul begins his letter by giving his standard salutation to his recipient, Timothy. Kapag binasa po natin ang mga sulat ni Pablo, whether yung mga pastoral epistles o kaya naman yung mga epistle to the churches, no? Yung mga prison and travel epistles niya, laging ganyan naman ang paraan ng pagsisimula ni Pablo sa kanyang mga liham. Lagi niyang sinisimulan ito sa pagbibigay ng papuri sa Diyos, pagpapakilala ng kanyang sarili, at pagbibigay ng blessing doon sa tatanggap o babasa ng kanyang liham. That is a standard salutation by Paul. In this salutation, Paul highlights the reality that his apostleship is by the will of God. Maliwanag yun sa unang talata pa lamang, di ba? Paul, an apostle of Christ by the will of God. Doon pa lamang sa line na yon, makikita na natin that God is sovereign. Hindi lang soberano ang Diyos
sa paglikha, hindi lang soberano ang Diyos sa pagliligtas, soberano din ang Diyos sa pagbibigay niya ng mga kaloob at ng mga role sa kanyang simbahan. And in the case of Paul, ano po yung role na binigay sa kanya ng Diyos? The role of an apostle. And during the New Testament, yung role ng mga apostol is to establish the foundations of the church. Kaya nga, sa panahon natin, wala nang apostol. Bakit wala nang apostol? Because kompleto na ang Bible. Hindi na natin kailangan pa ng foundation because the foundation of the church has already been established. So kapag merong nag-claim na siya daw ay apostol, alam mong bulaang apostol yon. Though, meron kasing dalawang pakahulugan yung word na apostle in the New Testament. Yung loose definition niya, ang ibig lang sabihin niyan ay representative. Because they were sent out. Yun lamang ang ibig sabihin niyan, the loose definition. Pero kung titignan natin yung mas technical na definition, para lamang yon sa mga original apostles. The 12 apostles plus Paul. Kasi sila yung mga tinawag ng Diyos to be His official representative, to be the official representatives of Christ in establishing the foundations of the church, the theology of the church, the teaching of the church. Kaya nga po alam natin na kapag ang isang grupo ay hindi umaayon sa mga pagtuturo ng mga apostol, we cannot consider that a legitimate church. Hindi dapat kukontra sa mga turo ng mga apostol. Now, sabi ni Pablo, I am an apostle by the will of God. God made Paul an official representative of Jesus Christ. Ang tumawag kay Pablo para maglingkod, ang tumawag kay Pablo para magturo ng salita ng Diyos, para magtanim ng mga simbahan, para mag-disciple ng mga susunod na leader, ay walang iba kung hindi ang Diyos mismo. Ibig sabihin mga kapatid, sa katawan ni Kristo, alam ng Diyos yung mga role na ibibigay niya sa bawat isa sa atin. Hindi nagkakamali ang Diyos sa paglagay niya sa mga gawain sa ating simbahan sa inyo. Hindi nagkakamali ang Diyos sa pag-assign niya ng mga kaloob sa inyo. Hindi nagkakamali ang Diyos sa pagbibigay niya ng mga lingkod at mga manggagawa sa kanyang simbahan. Our gifts, our service, our roles in the church is by the will of God. At kung ikaw ay isang Kristiyano, even your identity as a Christian is by the will of God. Kaya nga, this apostleship of Paul is directly related to the promise of eternal life in Christ Jesus. Pansinin po ninyo ang sinabi ni Pablo. Sabi niya, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, according to the promise of the life that is in Christ Jesus. Ibig sabihin, yung paglilingkod ni Pablo, yung pagiging apostol ni Pablo ay merong matibay na koneksyon sa kanyang relasyon kay Kristo Jesus. Our service in the Church of Christ is directly related to our relationship with Christ. Yung mga ministry na ginagampanan po natin sa loob ng simbahan, yung mga gift po natin na ating ginagamit para paglingkuran ng ating mga kapatid and to build up the body of Christ,
Bunga po iyan ng ating relasyon kay Kristo. In other words, our calling, our ministry is the direct product of our salvation in Christ. Ang paglilingkod mo kay Kristo ay bunga ng pagliligtas ni Kristo sa iyo. Siguro narinig na po ninyong mabanggit, no, yung we are saved to serve. Because directly related po yan. At pinatutuhanan po yan ni Apostol Pablo. Because siya mismo, sabi niya, ang kanyang pagiging apostol ay dahil sa kalooban ng Diyos, ayon sa pangako ng buhay kay Hesukristo. Ibig sabihin, tayo po ay iniligtas ng Diyos, tayo'y pinagkalooban ng buhay na walang hanggan para maglingkod sa Kanya. Tayo'y pinagkalooban ng buhay na walang hanggan para paglingkuran ang bawat isa. Ibig sabihin, lahat ng mga mananampalataya ay merong ministry na inassign ng Diyos sa kanila. Lahat tayo merong mga ministry na kung saan ibinigay, ipinagkaloob ang Diyos sa atin. All of those who receive the gift of eternal life are called by God to serve in the ministry of Jesus Christ. Lahat ng mga pinagkalooban ng buhay na walang hanggan, lahat ng mga iniligtas ng biyaya ng Diyos, lahat ng tumanggap ng kaligtasan, ay tinawag din ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya. Ibig sabihin, tayong lahat mga kapatid ay lingkod ni Kristo. I believe this is the teaching of verse 1. Now, Paul addresses Timothy as his beloved child, communicating to us the close relationship that Paul and Timothy have for each other. Very close sa puso ni Pablo itong si Timoteo. At kung titignan natin ang kasaysayan ng simbahan, if we will read yung letter ni Paul sa mga taga-Galatia, merong reference yan kay Timothy. At yung Book of Acts, makikita natin na malalim ang pinagsamahan ng dalawang tao na to. Malalim ang relasyon nila sa isa't isa bilang mga Kristiyano, bilang magkapatid kay Kristo, at bilang parehong lingkod o ministro ng Ebanghelyo. Alam niyo po, itong relasyon na meron sila is not just a relationship of a mentor and a mentee. Bagamat totoo yun, no? Ang mentor ni Timothy in the ministry is the Apostle Paul. Nor of a teacher and a disciple. Totoo din po yun. Ang teacher ni Timothy ay si Pablo. Disciple o estudyante ni Pablo si Timoteo. Lahat ng mga bagay na yon ay totoo sa kanilang relasyon bilang mga lingkod ng Diyos. Pero alam nyo, yung pag-address ni Pablo kay Timoteo as my beloved child, this is clearly a relationship of a father and a son in the faith. Kapag naging Kristiyano kasi tayo, mga kapatid, alam nyo, sometimes, mas nagiging malapit tayo sa ating mga kapatid kay Kristo kesa sa ating mga kapatid o kapamilya sa laman na hindi naman Kristiyano pa. At kung babasahin pa natin ang ibang mga liham in the New Testament, ganon ang itinuturo ng mga apostol, na mas totoong relasyon ang meron ang isang Kristiyano sa kanyang kapwa Kristiyano kesa sa relasyon na meron siya sa kanyang biological family. Dito makikita natin na yun ang turingan ni Pablo at ni Timoteo,
silang dalawa ay mag-ama sa pananampalataya. Ano po ang itinuturo sa atin dito? This close relationship that Paul has for Timothy teaches us the importance of relationship in the church. Kung meron mang isang bagay that will define us all bilang mga mananampalataya ni Kristo, that is our relationship, una sa Diyos at pangalawa sa bawat isa. Ibig sabihin mga kapatid, napakahalaga ng relationship sa simbahan. Napakahalaga ng relationship natin bilang magkakapatid. To the point that a broken relationship can destroy the church of God. Yun kasi ang disenyo ng Diyos. Bagamat ang simbahan, ang the best na lugar para sa isang tao. Doon niya mararanasan ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, ang pagpapala at pagmamahal ng kanyang kapwa mananampalataya. Pero the sad truth is this, ang simbahan din ang pwedeng magdulot sa atin ng pinakamalalim na sugat at sakit. Bakit? Kasi we are a people of relationships. Hindi naman casual lamang yung ating relasyon bilang magkakapatid. At ini-encourage natin ang bawat isa na palalimin ninyo ang relasyon ninyo sa bawat isa because kayo'y magkakapatid kay Kristo. Yung iba, sasabihin nila, I do not want to risk having a relationship kasi natatakot silang masaktan. Natatakot silang iwanan, natatakot silang pagtrayduran ng kanilang mga pinaglingkuran, ng kanilang mga kapatid. Pero that is not an excuse para hindi tayo mag-establish ng malalim at tunay na relasyon sa bawat isa. Because that is the essence of Christianity. That is the essence of the church. Risky ba? Risky. Kasi kapag nag-open ka ng relationship, you will make yourself vulnerable to people. Risk talaga yung masasaktan ka. Pero, di ba sa mga ganon, doon na-highlight ang biyaya ng Diyos? Di ba minsan, I'm not saying na let us break our relationship. Ang sinasabi ko lang, kapag merong mga conflict sa simbahan, minsan doon na-highlight ang biyaya ng Diyos. Kapag nando na yung reconciliation, kapag nando na yung pagpapatawad, kapag nando na you can let go of an offense because of your love to your brother or to your sister, nade-demonstrate sa mga taong nakapaligid na ang simbahan, bagamat hindi perpekto, pero puno ng presensya at pag-ibig ni Kristo na nakikita sa kanyang mga miyembro. We are not just individuals. We are a community. Hindi tayo nabubuhay para sa ating mga sarili lamang. Hindi rin tayo namamatay para sa ating mga sarili lamang. Tayong lahat. Alam niyo na yung kasunod nun. Pero that is true, hindi po ba? Kasi tayo'y magkakapatid na tinipon ng Diyos, tinawag ng Ebanghelyo upang i-demonstrate sa mundo kung ano ang itsura ng mga taong iniligtas ni Kristo. So, relationship is very important
in the church. Our church is not a mere organization, bagamat yan ang turing sa atin ng gobyerno na isang organisasyon lang. The church is God's family, our family, your family. At ako po'y naniniwala that this close relationship of Paul to Timothy is the root and the foundation of his prayerful thanksgiving for Timothy. Nakapag-establish si Pablo ng malalim na relasyon kay Timoteo. Kaya nga, ang laman ng kanyang panalangin ay si Timoteo. Kaya nga, kaya niya mag-offer ng mga panalangin punong-puno ng pasasalamat sa Diyos para sa kanyang kapatid, para sa kanyang kamanggagawa, because they have a very real and very deep relationship to each other. Because of this relationship, Paul can pray not only with thanksgiving, but also with a clear conscience. Di ba? Napakasaya. Kapag alam mo na your brother or your sister in the faith is praying for you. At yung nakaka-encourage yun, hindi po ba? Kapag sinabi sa iyo ng kapatid mo na we are blessed by your presence, by your ministry. Blessed kami sa iyong, nabibless kami sa iyong buhay. Nakikita namin ang dedication mo in serving the Lord. You are an inspiration to us. And therefore, when we pray, we thank God for you. Nawa pang mga kapatid, dumating tayo sa punto ng ating pananampalataya, ng ating Christian life, na yung mga panalangin natin ay hindi na lang para humiling sa Diyos, pero yung mga panalangin natin ay maglaman ng mga pasasalamat dahil sa ating mga kapatid. And that only can happen kung malalim ang relasyon natin sa bawat isa. You see, brothers and sisters, if we really want to persevere in Christ, we must be men and women of prayers who are full of gratitude to God for our brothers and for our sisters in the faith. We must be people that consider relationships as precious. And I thank God sa ating congregation because nakikita natin yon. Yung paraan ng ating pakikitungo sa bawat isa, yung paraan ng pagbati natin sa bawat isa, yung hindi tayo nagmamadaling umalis kapag tapos na yung worship service, di ba? We talk to people. Kinukumusta natin sila. Na-excite tayo na makita sila kapag tayo muling nagkatipon. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, ituring natin ang ating relasyon sa bawat isa bilang isang kayamanan. Because our relationship is founded sa katotohanan na tayo din ay merong relasyon sa Diyos na hindi mawawasak sapagkat siya ay tapat at hindi niya hahayaan na masira ang relasyon na meron siya sa atin bilang kanyang mga anak. So mga kapatid, perseverance starts when we pray for one another. And the content of our prayers must be of gratitude for our brothers and sisters in the faith. Na nagpapasalamat talaga tayo sa Diyos sa kanilang buhay. Nagpapasalamat talaga tayo sa Diyos para sa kanila. Kaya nga po, it is really important that we value relationships bilang mga mananampalataya.
Let's go to point number 2, a personal affection from verses 4 to 5. Sabi po ni Pablo, "As I remember your tears, I long to see you, that I may be filled with joy." Kasi sa bandang huli, no, yung closing part ng 2 Timothy, gusto ni Pablo na bisitahin siya ni Timothy sa kanyang selda, no? Kaya nga mapapansin nyo, "Come to me before winter." At sabi niya pa "Bring the parchments and my books with you." Bakit niya sinabi na "come to me before winter"? Kasi usually yung mga Roman prisoners, yung death sentence, yung death penalty, ginagawa nila kapag winter. So nung sinabi ni Pablo, "Come to me before winter," sinasabi niya, yun na yung huling pagkikita natin. Dito, umaasa pa rin siya na bago siya mamatay, magkikita sila ni Timoteo. Kaya nga sabi niya, "I long to see you that I may be filled with joy." Dito, napaka-obvious ng personal affection ni Paul kay Timothy. Talagang mahal na mahal niya itong kanyang kapatid na to, itong kanyang kamanggagawang ito. Sabi niya, "Nais kong mapuno ng kagalakan habang hinihintay ko ang aking kamatayan. And my death will be worth it because I can get to see you for the last time." Sabi ng verse 5, "I am reminded of your sincere faith." Somehow, encouragement kay Pablo yung buhay ni Timoteo. Encouragement kay Pablo yung naging ministry ng batang pastor na to. "I am reminded of your sincere faith." Alam ko na tunay kang mananampalataya ni Kristo. Alam ko na tunay kitang kapatid kay Kristo. I am reminded of your sincere faith. A faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well. So si Timoteo galing sa pamilya ng mga Kristiyano. Yung kanyang lola at yung kanyang nanay ay mga mananampalataya din. Sinasabi ni Pablo, "Nakita ko yung pananampalataya ng lola mo. Nakita ko kung paano siya lumakad sa pananampalataya, kung paano siya maglingkod kay Kristo. I saw the faith of your mother." Kaya nga, punong-puno ng kagalakan ng aking puso sapagkat yung pananampalatayang nakita ko sa lola at nanay mo ay nakikita ko din sa iyo. And that's why I long to see you, that I may be filled with joy. Paul's personal affection for Timothy as his son in the faith is very evident from these verses. He gave thanks for Timothy's faithfulness in the past and encouraged him to continue being faithful in the midst of increasingly difficult times. So, lilisan na si Pablo. Aalis na siya sa mundo na ito, maiiwan si Timothy, na siya yung magtutuloy ng gawain ng Panginoon without the physical guidance of the Apostle Paul. At hindi naman sinugarcoat ni Pablo yung katotohanan that there will be a time of difficulty. There will be difficult people. Ministry will be increasingly difficult. Life will be difficult. So, anong sabi ni Pablo? Magpatuloy ka lang sa pagiging tapat mo. Manatili ka lang tapat sa iyong pananampalataya. Remain
faithful. Remain persevering. Be steadfast. Do the work of the ministry. Ganyan yung communication ni Pablo sa kanya. Yan ang nais niyang iparating kay Timoteo. Paul's longing to see Timothy as a testament to their close bond that developed through the years of ministry, friendship, camaraderie in the cause of the gospel. Ang daming pinagdaanan. Hanggang sa huli, nananatiling tapat at naglilingkod kay Kristo. Yung isa sa kanila, lilisan na, uuwi na sa Panginoon, pero yung isa, maiiwan to continue the work of the ministry. Yung isa, okay na, wala na yung kahirapan. Paul will now go home to Christ, pero si Timothy, madami pang pagdurusang daranasin itong batang pastor na to. So, ang encouragement ni Paul, remain faithful. Remain faithful. Mga kapatid, gospel friendship is necessary if we are to persevere in the ministry. Gospel friendship is necessary if we are to persevere in the ministry. Lagi ko po yung naririnig sa mga kaibigan kong pastor, kapag nagkikita sila ng mga pastor na kaibigan din nila, kinakailangan yan dahil, una, ministry is difficult. You need someone that you can talk to about your struggle as a pastor. Kasi naman, hindi naman pwedeng mag-open up ang pastor sa kanyang mga miyembro pagdating sa mga struggle niya sa ministry, hindi ba? Kaya kailangan niya ng kanyang kapwa-pastor na pwede niyang pagsabihan ng nararamdaman ng kanyang puso. So that pagbalik niya sa kanyang kongregasyon, siya ay encouraged to minister to them once again. Sa ating mga mananampalataya, kinakailangan din natin na meron tayong mga kaibigan na kapwa din natin mananampalataya. Mga kilalang, mga kapatid sa pananampalataya wherein we can be true, we can be genuine without the fear of judgment or condemnation. And I believe in our congregation here, meron na tayong mga na-establish na ganong klase ng relationship. A relationship that goes beyond the four walls of this facility. Ibig sabihin mga kapatid, tumatakbo ang gawain, tumatakbo ang paglilingkod ng mga Kristiyano sa kapwa nila Kristiyano, kahit tapos na yung formal na pagtitipon natin kapag araw ng linggo. And I praise God for that. Pero mga kapatid, kailangan natin yon. We need gospel friendships. Kinakailangan if we are to persevere in the Christian life. Kinakailangan if we are to persevere in the ministry. Part of Paul's sincere affection for Timothy is his awareness of the past. His reference to his ancestors in verse 3, and by mentioning the mother and grandmother of Timothy, the apostle highlights the fact that faith in Christ must be passed on to the next generation. I thank my God whom I serve as my ancestors did, sabi ni Pablo. And I remember your sincere faith na nakita ko sa iyong grandmother at sa iyong nanay. So si Pablo, alam niya na ang kanyang kinatatayuan ay pagtayo sa mahabang linya ng mga unang lingkod ng Diyos. Yung mga sinaunang mananampalataya na nagpasa din sa kanila ng pananampalataya. Paul is a testament to that. Timothy is a testament to that.
Nagtuturo sa atin, mga kapatid, na ang pananampalataya ay kailangang ipasa. Ang pananampalataya kay Kristo ay kailangang ipamana sa ating mga anak at sa ating mga kabataan. Our faith must be passed on to the next generation. Even though a person must personally put his or her faith in Christ to be saved, it does not cancel the fact that we belong to the larger body of Christ that extends even to the past and the future. Mga kapatid, hindi lang tayo ang mga Kristiyano. Bagamat we have our own fellowship as part of GCF Pampanga churches, as part of Conservative Baptist Philippines, pero hindi lang po yan ang katawan ni Kristo. Hindi lang yan ang mga mananampalataya. Tayo'y bahagi ng maraming mga Kristiyano mula pa nung una, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. We are part of the larger body of Christ. We are a community of Christian believers. We are a community of Christian believers. Now, affection to one another can only be developed if we have a close relationship to one another. Yun ang ating goal, to have affection toward one another, na talagang malalim yung relasyon natin sa bawat isa. And a close relationship can only be achieved in the context of mutual love and care for one another. So relationship is really hard work. Kailangan talaga nating mag-effort para ma-develop, para ma-cultivate, para ma-build yung relationship na kinakailangan natin sa ating pananampalataya. For us to persevere in the Lord. So, babalik tayo doon sa sinabi ko po kanina. Christian community is important for Christian affection and perseverance. Ulitin ko po, Christian community. Ano yung community? Tayo. Our community in this church. Mahalaga at kinakailangan for Christian affection and perseverance. Kung nais mong magpatuloy sa pananampalataya, kung nais mong tumatag sa pananampalataya, we need our community. We need one another. So mga kapatid, perseverance in the Christian faith requires deep affection for our fellow believers. Hindi ko alam ano yung Tagalog ng affection, pero alam naman natin yun, di ba? Kapag meron kang ganun sa kapwa mo. Ang point lang, kinakailangan yun for us to grow and for us to persevere. It means that as we journey together in the faith, we must cultivate our relationships for one another for the purpose of deepening our affections for one another as brothers and sisters in Christ. Kaya nga sama-sama tayo bilang magkakapatid kay Kristo. Sama-sama tayong maglalakbay bilang mga mananampalataya ni Kristo, encouraging one another, praying for one another, loving one another. Ito po ang ibig sabihin ng persevering in Christ. Let's go to point number 3. Our last point, a powerful encouragement. A powerful encouragement. Sabi po ng verses 6 to 7,
For this reason, sabi ni Pablo, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Point number 3, a powerful encouragement. A powerful encouragement. Now, the words translated as fan into flame in verse 6 means to rekindle or to stir up. Yung picture na ginamit ni Pablo dyan is borrowed from the fireplace in first century houses. It conveys the idea of blowing the coals to rekindle them for heat early in the morning. Wala naman tayong ganyan sa Pilipinas, no? Pero sa mga bansa na malalamig, meron silang fireplace sa kanilang mga bahay. At yung picture na kino-communicate ni Pablo dyan is yung kayong Kapampangan, patawan may tangapi. Diba? That's the idea. Ignite the coal, no, para magkaroon ng apoy. Yun yung picture na sinasabi dito ni Pablo. Or kapag kapag nag-iihaw ka, 'di ba? Kailangan mong paypayan yung uling para maluto yung kinakain mo. That's the picture. At least the closest one sa ating mga Pinoy, no? Yun yung sinasabi niya, fan into flame. In other words, Paul is telling Timothy to reignite his passion for the ministry and his gifts in view of the pending departure of Paul from this world. Now, discouraged. It seems that Timothy is discouraged. Una, mahirap ang ministry talaga na kanyang ginagampanan in Ephesus. And pangalawa, sino ba naman ang hindi madi-discourage kapag yung mentor mo, yung tatay mo sa pananampalataya, mamamatay na? Kahit alam mo na sa langit siya pupunta, masakit pa rin yun, hindi po ba? Sinulat ni Pablo ito to encourage him. Kasi nadi-discourage siya. Nanghihina ang kanyang loob. Kailangan niyang i-rekindle, kailangan niyang i-reignite ang kanyang passion in the ministry. It is very possible, even for a person like Timothy, to be discouraged in the face of difficulty. And sometimes, it's okay mga kapatid. Tao lang tayo. Kaya nga, kailangan natin ng bawat isa. When you are discouraged, you need your brother, you need your sister. Kasi ipapadaloy ng Diyos ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng ating mga kapatid kay Kristo. Hindi siya gagamit ng ibang paraan o ng ibang tao kung hindi ang kapwa mo mananampalataya to encourage you to continue on in the faith. And discouragement in the ministry and discouragement in the Christian faith are real things. And sometimes pwedeng i-paralyze niya ng pananampalataya mo to the point na mawawalan ka na ng gana. Pero mga kapatid, like Paul, let me remind you, fan into flame, rekindle, reignite your passion for the Lord, reignite your passion in the ministry, reignite your affection toward your brother, toward your sister. Kasi kailangan nating ma-encourage bilang mga Kristiyano. Now, Timothy was formally and officially commissioned by the church and by the elders through the laying on of hands into the ministry. Ibig sabihin talagang siya, he was ordained as a minister. Nirecognize ni Pablo at ng simbahan, inaffirm ng mga elder na itong Timothy na to talagang tinawag ng Diyos
para magpastor. Because there was this laying of hands. He was set apart for gospel ministry. Anong sinasabi ni Pablo? Paul is reminding him of his ordination in the gospel ministry to encourage him to press on and to be steadfast. Remember your ordination, sabi niya kay Timothy. Remember the time when the church publicly set apart you for the gospel. Remember the time when the elders laid their hands on you. Kinumission kanila para maglingkod sa Diyos, para ipangaral ang Ebanghelyo. You were called for a lifetime of ministry. Rekindle your passion in the ministry. Reignite your passion in the ministry. All of us, mga kapatid, needs to be encouraged from time to time. Lahat tayo nangangailangan ng pagpapalakas ng ating mga kapatid. Lahat tayo nangangailangan ng words of encouragement and sometimes words of affirmation from our brothers and from our sisters. Kailangan nating mapaalalahanan na sometimes it's okay to be discouraged, pero magpatuloy. And I hope, maging handa tayo at maging willing tayong maging daluyan ng encouragement para sa ating mga kapatid. When we are discouraged, let's all remember our baptisms, our public declaration of faith in Christ. Yan po yung laging sinasabi ko din, no? Balikan mo yung panahon na idiniklara mo sa pamamagitan ng bautismo na ikaw ay susunod kay Kristo. And when you were baptized, that is also a declaration from God na sa Kanya ka, na hindi Kanya iiwanan, na hindi Kanya pababayaan. So let's be reminded in verse 7, that God has given us divine resources to remain faithful in persevering in Christ. It means we need to rekindle as well the gifts of the Spirit such as love and self-control. Yung mga kaloob ng Diyos na ibinigay din sa atin in the form of love and self-control, lahat ng mga yan ayon sa verse 7, we need to rekindle them. We need to reignite them. And as we do the ministry, as we persevere in Christ, we have the assurance of God's word that the Lord is with us. God is with us. All the resources that we need for life and godliness is in us through the indwelling presence and power of the Holy Spirit. So lahat ng kailangan natin to live the Christian life ay nasa sa atin. Sapat ang biyaya ng Diyos, ang kanyang pagpapala to persevere in Christ. Magtatapos na po ako. Perseverance is really important in our Christian walk and ministry. We must rely on the enabling power of God in order for us to walk in perseverance. In His grace, the Lord has empowered us to persevere. We have, una, prayerful thanksgiving, affectionate relationships, and empowered encouragements. Yan po yung mga elemento of persevering in Christ. Lahat po ng kailangan natin, pinrovide ng Diyos para makapamuhay tayo ayon sa Kanyang kalooban so that we can persevere as believers of Christ. Tayo po'y manalangin
Amang banal, kami po ay nagpapasalamat. Lumalapit sa inyong harapan ngayong umaga po na ito. Pinupuri po namin kayo at dinadakila. Salamat sapagkat kayo po ay mabuti. Kaya naman dalangin po namin, O Diyos, na tumimo nga sa aming mga puso at sa aming mga isip ang mga salita mo. Pagpalain mo po kami, Panginoon, at ngayon, ihanda mo po ang aming mga puso sa pagtanggap ng iyong banal na hapag. Paalala sa amin ng iyong tipan, ng aming katubusan, ng katapatan mo that you will be with us until the end. So Lord, bless us now. Bless our communion so that it will bless our faith as well. Strengthen us, Lord, in Jesus' name. Amen and amen.